Happy New Year, everyone! Today, mag-unbox tayo ng mga Christmas gifts. Kung ano ang mga natatanggap natin ng Christmas. Kaya, samahan niyo ako. 3, 2, 1! Tungkol po sa mag-asawa. Sila po ay naglalakad minsan sa mall. Habang sa kanilang pamamasyal, itong babae nakatingin po doon sa salamin ng isang tindahan ng damit. Nakita po niya ang manikin na kung saan inayos nila yung napakagandang dress. At habang hawak-hawak yung kamay ng kanyang mister, tinuturo yung pong manikin at yung dress kung saan nakasuot dito. Sabi niya, "Uy, honey, tingnan mo. Ang ganda, no?" Sabi po niya, tinignan po ng mister. Sabi niya, "Gusto mo ba yan?" "Oo," sabi niya, pakipot pa ng kaunti. "Sige," sabi po ng mister, "Huwag kang mag-alala, honey. Isusurprise kita sa birthday mo," sabi niya. Nung dumating po ang birthday, sabi ng mister, "Honey, punta ka dito. Iba-blindfold kita para surprise." Kinikilig po. Excited itong misis. Tinakpan yung kanyang mata. At pagkatapos po, magbilang ng 1, 2, 3. Inalis po yung blindfold. Surprise! Na-surprise po ang misis. Bakit? Ano pong binigay ng mister? Manikin. Kapatid, pag nagbibigay ka ba, pinag-iisipan mo ba talaga yung iyong binibigay? Pag ikaw ay nagre-regalo, pinag-iisipan mo ba ng mabuti ang iyong binibigay sa iba? Sa iyong kaibigan, sa iyong pamilya, o sa Diyos? O basta't ka na lang nagbibigay? Gaano ba kahalaga ang iyong binibigay? May pag-ibig ba? May pagmamahal ba sa iyong pagbabahagi? O nagbibigay ka lang para magkahiwalay na lang kayo ng iyong binibigyan? Nagbibigay ka ba? Para tigilan ka na yung mga humihingi sa iyo? What is our attitude when we give? May dahilan bakit kailangan nating mag-ingat sa ating pagbibigay ng regalo. Kasi, tandaan niyo po ito ha, ang ating mga regalo ay salamin ng ating pagkatao. Remember that gifts are mirrors. That gifts reveal our character. That gifts expose the truth about us. Na yan pong kapistahan ng pagpapakita ng Diyos. Pinakita po sino ba yung mga nagbigay at sino yung binigyan. 2 lessons that we should remember in this feast of the Epiphany of the Lord. Number 1, understand that our gifts reveal the giver. Nakikilala ka, depende, base sa pamamagitan ng iyong mga regalo. Meron pong nagbigay sa akin ng regalo, alam niyo po kung anong binigay niya. Pagkabukas ko po dun sa wrapping, isa pong puso na unan. Ano pong ibig sabihin? Bakit binigyan ako ng puso? May crush sa akin? May gusto sa akin? Di po ba? Mga kapatid, kapag binigyan ka ng isang tao, nakikilala mo yung tao depende dun sa binigay niya sa iyo. Kaya nga, kung binigyan ka ng iPhone ng asawa mo o ng bagulang mo, nung ibig sabihin, sino sila? It's either na mayaman sila o halagang mahal ka lang nila. Bakit? Kasi kahit na napakamahal ng iPhone, kaya nilang gumastos ng pagkamahal-mahal para bigyan ka lang. Amen? Pinapakita doon sa binigay kung sino ba ang nagbibigay. Sa Ebanghelyo, nakita naman po natin nagbigay ng regalo ang mga pantas sa Panginoon. Sino sila? Base po sa ating tradisyon, ang mga nagbigay ay 3. Ang tawag natin sa kanila ay 3 hari. Bakit 3? Dahil 3 ang kanilang regalo. Mira, ginto, at insenso. Bakit alam po natin na sila'y matatalino, mga pantas? Hindi lang dahil yan ang nakasulat sa Ebanghelyo, pero
Kung titignan niyo po, uunawahin niyo at babasahin niyo base sa kanilang binigay sa Panginoon. Nauunawaan nila sinong kanilang binibigyan. Alam nila ang papel ng ating Panginoon sa istorya ng ating kaligtasan. Ang kanilang mga regalo ay makahulugan. Pinag-isipan nila ng mabuti kung ano ang ibibigay nila sa Diyos. Ang tanong tayo, ano ba ang sinasabi ng ating mga regalo, ng ating mga binibigay tungkol sa atin? Kung gusto mong maging the best sa buhay mo, dapat ibigay mo din ang iyong best. Amen? Kung nagbibigay ka na hindi mo naman talaga pinaghirapan, anong sinasabi doon tungkol sa iyo? Na ikaw ay tamad, na hindi mo binigay ang iyong puso dyan sa iyong binahagi. Amen? Kasi hindi mo mahihiwalay ang iyong pagkatao sa iyong regalo sa iyong binibigay. Tayo daw po mga Pilipino, mahilig tayong nagbibigay ng mga regalo o pasalubong. Diba? Kung kayo po ay pupunta sa Baguio, pagka-uwi mo, ano yung pampasalubong mo? Ano yung ibibigay mo? Bibigay ka ng keychain, peanut brittle, walis, o kaya gulay. Di po ba? Kung galing ka sa Manawag, pagka-uwi mo, anong pasalubong mo? Anong dala mo? Sigurado meron kang dalang tuto o bagoong o baka tupig. Di po ba? Kung galing ka sa Davao, pagka-uwi mo, anong pasalubong mo? Anong regalo mo? Anong ibibigay mo? Baka sigurado mag-uuwi ka ng suha o ng durian. Pero yan ang nakakapagtaka. Bakit tayo mahilig magbigay ng regalo o ng pasalubong sa iba? Ayon po sa isang anthropologist, ang pagbibigay daw po natin, tayo mga Pilipino, ng regalo o ng pasalubong ay para sa ating pagbabahagi ng ating sarili sa iba. The gift that we give is part of us. And when we give, we form a connection to those that we give the gift to. Kaya nga po, kung babalikan yung ebanghelyo, kahit na umalis ang mga pantas, kahit na sila'y lumayo sa ating Panginoong Jesucristo, dahil meron silang iniwan sa Kanya, meron pa ring pagkadugto, meron pa ring koneksyon ang ating Panginoon at ang mga pantas. Ang Diyos na tumanggap sa kanila, siguradong hindi sila makakalimutan dahil sa kanilang binahagi. At kapag hindi ka kinakalimutan ng Diyos, anong ibig sabihin, kapatid? Pinagpapala Kanya, inaalagaan Kanya, ginagabayan Kanya. Amen? Ang tanong, ano ba ang maibabahagi natin sa Diyos? My dear friends, give the Lord everything, most especially your the self, and also give to the Lord even your sins. Pag binigay mo sa Diyos, lahat-lahat, ano ang matatanggap mo sa Diyos? Kung hindi, lahat din. Mga kapatid, wag yun na pong ititira yung kasalanan sa inyong buhay. Dahil pag natira ang kasalanan, yan ang naninira sa iyo. Yan ang nagbibigay ng bigat sa iyong buhay. Ibigay mo ang lahat sa Diyos. Dahil ang Diyos ay magiging lahat para sa iyo. Amen? Why give everything to the Lord? Because the Lord has given us everything. But second lesson, our gifts reveal who is the receiver. Nakikilala ang binibigyan dahil sa ating binibigay. Noong paminsan, ako din ay inanyayahan na mag-bless ng bahay. Pagkatapos ko pong binendisyon ang tahanan, kakwentuhan ko po ang mga may bahay, sabi nila, ang pamilya. Father, palagi kami nagsisimba sa iyo. Salamat po. Pagkatapos, may inabot po sila sa akin na regalo. Ito po'y nakabalot ng gift wrap. Pagka-uwi ko, binuksan ko po ang regalo. Nabigla po. Alam niyo pong binigay sa akin? Deodorant. Napakaraming deodorant. Kaya na po, inamoy ko sarili ko. Ang baho ko yata. Diba? Ang regalo na ating tinatanggap ay pagsasalamin kung sino ba tayong nakatatanggap nito. Kaya nga po, mga kapatid, mag-ingat naman po kayo. Pakaisipin nyo, ano ba ang inyong binibigay sa kanila? Dahil dun sa regalong yon ay may mensahe ka tungkol sa kanila. Amen? Kaya nga po, kung bibigyan mo ng sing-sing na gold
at diamond ang iyong minamahal. Anong ibig sabihin? Na mahal siya para sa iyo. Ganon kamahal ang taong ito sa iyo. Di po ba? Pero kung yung binigyan mo, biglang ginugel, tinignan sa Lazada o kaya sa Shopee yung singsing na binigay mo, at natuklasan niya, 199 pesos lang pala yung singsing na binigay mo. Yung diamond, puwet lang pala ng baso. Anong ibig sabihin? Anong tingin mo sa kanya? Diba? Na mura lang siya. Na cheap lang siya. Na wala siyang halaga. Ano bang pinapakita ng mga regalo, ng mga pantas tungkol sa ating Panginoon? Ang ginto po ay simbolo ng pagkahari ni Kristo. Ang insenso, ginagamit po sa pagsamba sa templo, ang tanda ng pagkapari ni Kristo. Ang mira ay ginagamit po sa pag-imbalsamo ng mga patay. Ibig sabihin, yan ay simbolo ng pagkatao at pagkapro